Galatians 5:22. Dito natin makikita yung mga tao. Katibayan to. I-analyze natin o i-evaluate natin ngayon ang ating sarili. Kanino ba ako? Sa Panginoon o sa diablo o sa kaaway? Pero hindi ko sinasabing ito ay formula. Ang ibig lang natin sabihin, mga kapatid ko, matuto tayo laging mag-evaluate ng ating sarili. Ano yung sabihin evaluate? Inventory. Ano na ba ako ngayon? Ano ba ang kalagayan ko? Okay pa ba ako? Yung mga sasakyan hindi pinapa-overhaul, hindi pinapa-check, isang araw, kakarag-karag na hindi na makatakbo, saka mo palang ipapa-overhaul, saka mo ipapa-check, bababago mo mga, di ba, pintura, itsura, pero may makina naman ay luma. Paano tatakbo na maayos? Tayo, bilang mga Kristyano, kailangan nating pinapacheck sa Panginoon. At tingnan natin to, Galatians 5:22, ito ngayon, pero ang basahin nyo na lang po, 19 to 21. Galatians 5:19 to 21. Galatians 5:19 to 21. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karimari-marim, na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Pinabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng mga gayong bagay. Ganon? Totoo po ba yan? Nasa Bible po ba yan? Marami nang sabi sa akin, Pastora, bawal mo ba maglasing? Basahin mo pa ako yun. Kasi sinasabi nila, wala naman po sa Bible na bawal uminom ng alak. Wala naman sa 10 Commandments. Hello? May mga naglalasing pa ba dyan? Nakasama dito yung paglalasing. Pero may mga iba pang kasama. May mga Biblia po ba kayo? Nailaan yan sa mga Bible mo. Wala daw silang karapatan sa kaharian ng Diyos. Magtatanong kayo ngayon, paano po yan? Akala ko ba ang pagpasok sa langit ay hindi dahil sa mga gawa? Yes. Hindi dahil sa mga gawa. Pero tanong, pwede bang mamuhay sa kasamaan ng isang tao? Pwede bang gawin ng isang tao yung mga sinabi rito nang na-kay Lord na siya? Pwede po ba? So, evaluate natin yan ang ating sarili. Kung tayo ay gumagawa pa ng isa sa mga ito, repent. Now is the day of repentance. Di ba kung ano sinabi ko nakaraan linggo? Now is the day of salvation. Huwag mo na ito pagbukas pa. Humingi ng tawad sa Panginoon at talikuran ng lahat ng mga ito. Amen po ba? Kasama ko pa kayo? Hindi nalulugod ng Panginoon sa isang tao na sinasabi niyang kanya, pero hindi naman ginagawa yung kalooban niya. Nalulungkot si Lord, nag-grieve ang Espiritu ng Panginoon. Sinasabi sa 1 Thessalonians, do not quench the Spirit. Ano yung sabi ng quench? Do not grieve the Spirit. Bakit? Nag-grieve ang Spirit, nakaquench ang Spirit, the Holy Spirit that is in you, kapag patuloy tayo sa ganitong mga kasalanan. Ang nangyayari, pag nag-grieve na yan, nakaquench na, ano na mangyayari sa'yo? Feeling mo, dry ka. Di ba? Sasabihin na, po ganun Pastora, parang dry na dry po ako. Baka kulang tayo sa pagsamba at pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Napaka-imposible na lagi tayo nagbabasa at nananalangin at sumasamba at patuloy tayo sa ganyang trabaho. Napaka-imposible. Bakit hindi mo pwedeng pagsamahin? Sabi nga ng Panginoon, hindi ko pwedeng makuha o makuha sa parehong lugar yung tubig tabang at saka tubig alat. Magkahiwala yan eh. Tama po ba? Magkahiwala eh. So, we need to live God's way. But if you cross the line, ito na nga yung mga sinabi sa Galatians 5:19. If we cross the line, nag-cross tayo sa boundary na inilagay ng Panginoon, meron siyang boundary na inilagay, meron siyang hangganan, hindi ka dapat tumawid doon. Eh, gusto mo tumawid. If you allow yourself to breach the wall that separates yourself from the world, then you will find your life controlled by things like this. Yun nga yung binanggit kanina. Sexual immorality, jealousy, selfishness, o selfish ambition, drunkenness,
orgies. Ano yung sabihin ng orgies? Yung mga sumasamba na may kasama mga sexual na mga activity. Yun yun. So, kung tayo ay control ng mundo, tawid tayo ng tawid sa hindi natin dapat tawiran, magiging ganito yung buhay natin. Hindi nakakalugod sa Diyos. Gusto niyo bang matuwa ang Panginoon sa inyo? Gusto niyo bang malugod si Lord sa inyo? Yun lang naman ang dapat na maging naisin natin, desire ng puso natin, for God to be pleased in our life. At yun, inisa-isa natin. Paano ba malulungkot si Lord? Paano ba siya mag-grieve? Ganyan ang gawin natin. Pero paano siya malulugod? Namumunga tayo, nananatili tayo sa Kanya. At namumuhay tayo sa Kanyang kalooban. Ipagpatuloy natin, binasa natin kanina. Mga lessons na makikita natin. Una, doon sa binasa natin sa Exodus 19 kanina. Nung sinabi ng Panginoon, maglagay ka ng mga hangganan, at ang sino mang humawak dito ay papatayin. Unang makikita natin dito, ikalawa, sinabi ko kanina, when we deal with God, we need to understand that there are boundaries. And pangalawa, bakit kaya inilagay ni Lord yung responsibility sa mga tao? Napansin niyo ba, sabi sa verse 13, not a hand shall touch him, but he shall surely be stoned or shot with arrow. Bakit inilagay ng Panginoon yung responsibility sa tao pag nakita nilang merong nag-trespassing sa inilagay ni Moises na boundary? Nilagay niya sa tao yung parusa, hindi sa Diyos. Si Lord naman ang makakakita. Bakit sa tao nilagay? Kayo babato, kayo ang magsusat ng araw. Bakit hindi si Lord ang papatay? Ang makakita natin dito, He expected His people to enforce His boundaries. He expected His people to enforce His boundaries. Ano yung sabihin? Tayo dito sa church, kaya tayo nagpipreach dito, kaya tayo nagtuturo, kaya may mga leader, kaya tayo may Bible study. Para nang sa ganon, maituro sa inyo itong mga boundaries ni Lord. Kaya nga tayo magagalit pag tinuturuan tayo, niligyan tayo ni Lord ng mga heads. Ang pastor ang trabaho ng pastor para mag-lead sa mga tao, para hindi sila maligaw. Nagagalit ang mga iba pag pinakikialaman. Pati ba naman pag-Facebook call, pag-aad ko ng mga friend, pinakikialaman? Pati pagligawan ko, pinakikialaman, yung asawang tao ka na. Hello? So, inilagay ni Lord ang responsibility sa mga tao so that, because He expected His people to enforce His boundaries. Tayo, ang nagpapatupad o tayo nagtuturo sa mga tao, huwag kang lalagpas dyan. Pangalawa, God was telling His people that it was their job to protect His glory or His holiness. Ang isang church na walang pakundangan, alam mo yung sasamba tayo dito, parang tapos yung ating mga ugali parang walang pagkakaiba sa mga tao sa mundo. Hindi natin napoprotektahan yung glory ni Lord. Amen? Paano ba natin masasabing napoprotektahan yung glory ni Lord at saka yung kanyang holiness? Hindi natin hinahayaan na yung mga bagay na makakasira sa kanyang pangalan ay nagpapatuloy. Dumating sa sitwasyon ang bayan ng Israel na naging sobrang sama na. At pati yung naglilingkod sa templo ay nung unang panahon binigay yung mga kapangyarihan niya, yung sacerdote para maglingkod sa templo. Ngayon, nung time na si Samuel, bago ipanganak, si Eli ang high priest. Si Eli ay merong anak, dalawa. Sila naglilingkod sa templo. Yung mga offering po, hindi pa ganito ang offering box. Ang offering noon, hayop o grains, mga ibon. Bakit? Kasi yun ang kinakabuhay. Ngayon, nagtatrabaho tayo sa mga opisina ng bahay ng ating mga amo. So, kumikita tayo ng pera, di ba? Yun ang ino-offering natin, tsaka tinatize natin. Noong unang panahon, ang tinatize and offering sila ay ani, grains, gulay, hayupan, ibon, kung anong kinakabuhay o kung anong kakayahan ng tao. Ngayon, itong dalawang anak ni Eli, kapag mag-o-offer na, meron silang, nakalagay sa kasirola, kaldro ng sabi sa Bible ko, kaldero siguro, kaldron eh. Ngayon, meron siyang parang tinidor na mahaba at tinutusok niya. Pag kung ano makukuha ng tinidor niya na yun, kanya. Nagalit si Lord. Bakit yung pinag-iinteresan yung handog sa akin? Tanong, kakainin ba ni Lord yung mga meat na yun? Actually, hindi naman yung physical na kinakain yun eh. Pero pag naamoy na niya yung aroma ng sinunog, yung burnt offering mo,
malulugod siya. Bubuhos ang pagpapala sa'yo. Ganun kasi nun eh. Ang ginagawa ng dalawang anak ni Eli, kumukuha na siya ng the best part. At saka kakainin nila. Pataba sila ng pataba. Dahil sa kayamanan na sana para kay Lord. Pinag-iintirasan nila yung para kay Lord. Alam mo kung anong ginawa ng Panginoon? Nagalit siya. Hindi lang sa dalawang anak, kundi pati kay Eli. Bakit? Si Eli ang tatay. Pero nung nalaman niya at nakarating sa kanya, kasi hindi lang yun ang kasalanan ng dalawa. Sinisipingan lahat ng magagandang babaeng naglilingkod sa templo. Eh kung nasa galing sa life nyo, baka lahat kayo nadali. Magaganda eh. At ngayon, sabi niya sa mga anak niya, anak, hindi dapat ganyan. Mali ang ginagawa nyo. Kung ikaw ay nagkasala sa Panginoon, sino ba ang mamamagitan sa'yo? Yun lang ang sinabi niya, mga anak, huwag yan. At least sana pinalayas siya sa templo at nag-appoint siya ng iba. Hindi niya ginawa yun. Hinayaan lang niya natin yung dalawang anak. Nananabag din pala ang namumuno kapag tinotolerate niya ang isang tao at dinito sa Panginoon, alam niyang mali ang buhay. O mali ang mga ginagawa. Amen? Nananagot. So, nung kinausap ng Panginoon si Eli, ang sabi niya, 1 Samuel, magbukas tayo. Huwag niyong bawawalan yung Exodus. 1 Samuel 2:30. Basahin po natin sa Tagalog. Unang Samuel. First Samuel 2:30. Pinangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon. Ngunit hindi na ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Amen. Pararangalan ni Lord ang nagpaparangal sa Kanya, pero itatakwil niya yung nagtatakwil sa Kanya. Ano yung sabihin? Kaya yung mga taong nagsasabing, God is love, you will understand me. Yes, no, is Lord. Pero kung paulit-ulit natin siyang isinasa isang tabi, isang araw, wala nang natitira para sa iyo. He will honor those who honor Him. At ano sabi dito? But those who despise me shall be lightly esteemed. Ito attitude ng Panginoon. God's attitude is this. If it's not important to you, hindi yung pinapahalaga yung isang bagay, kukunin niya sa'yo ito. Amen? Binigyan ka ni Lord ng napakaraming kakayahan, ano ginagawa mo? Pinapahalagahan mo o wala lang. Binigyan ka ni Lord ng maraming mga gifts and talents para gamitin sa Kanya, pero saan mo ito ginagamit? Sabi ng Panginoon, kung pinaparangalan mo ako sa mga ibinigay ko sa'yo, pararangalan din kita. Pero kung tinatakwil mo ako, hindi mo ito pinapagamit sa Panginoon, kung saan mo pinapagamit, itatakwil ka rin. Amen? Eh bakit po ngayon, okay pa ako? Eh maghintay-hintay ka lang. Kapag puno na sa loob, kakarusin na rin niya. So, yung kasalanan ng Ephesians Church sa Revelation chapter 2, sabi ng Panginoon, tuwang-tuwa ako sa iyo. Kasi, alam mo yun, tamad ka, iniisip ko nga ito. Habang nag-aaral ako, itong church natin. Meron kasi isang church na narinig ko na mayaman sila. Okay lang. 600 na members. Meron isang elder na mayaman, maraming pera, at lahat ng bayarin nila, siya nagbabayad. Sige, bigay ng pera. Maraming pera eh. Ngayon, dumating ang point na natuklasan ng preacher ng church na yon na itong lalaking to ay, yun nga, maraming babae sa church. Pumapayag lang yung mga babae kasi marami siyang pera. Oh. Nung nalaman ng preacher, tinanggal niya sa posisyon yung elder na yon. At nung umalis yung pastor sa church na yon, ibinalik nila yung elder na yon. Bakit? Maraming pera eh. Ano nangyari sa church? Nagsimulang matuklasan nila na ang treasurer ay nagnanakaw sa pera ng church. At nung after nun, marami na kung ano ng presidente nangyari. Naghirap sila hanggang sa mag-split. Umalis ng marami kasi wala na ang glory ng Panginoon. Ito lesson dyan. Kapag hindi natin pinapahalagahan yung bagay na pinapahalagahan ng Panginoon, maghihirap tayo. Lahat ng uri ng paghihirap. Kasi para saan ba itong ginagawa natin? For the glory of God. Kaya nag-iisip ako, Lord, kami bang lahat dito ay nakalulugod sa'yo? Kami ba na naglilingkod sa'yo sa church na ito kahit kami mga simpleng tao? Hindi kami ganong matatalino, hindi kami nakatapos sa kung saan mga eskwelahan. Pero sa biyaya mo, kami ba
ay nakapagbibigay ng kaluguran sa'yo. Kasi we are giving God the glory that He deserved. Siya ang magpapagagumpay sa atin at tutugon sa lahat ng mga pangailangan natin. Amen po ba? So are we giving God the glory? Amen. As a church and as an individual. Kasi alam niyo ba, may mga nakakaharang sa mga pagpapala ng Panginoon kapag merong bulok sa isang, yun nga, sabi ko, pag may bulok sa tiklis ng kamatis, nakakahawa yan. Kung sino ang pinakamalapit doon, yun ang mahahawa. Amen. So, lagi natin pahalagahan yung glory na para sa Panginoon. Tayo narito, ang purpose natin para sumangka sa Diyos, hindi para itaas ang sino ng tao. Para mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Kayo, matibero kayo, di ba? Lumalim kayo, tumatag kayo sa pananampalataya na kahit anong mangyari, nananatili kayo. So dito sa 1 Samuel 4:21. After ng anak ni Eli ay pinabayaan pa rin niyang maglingkod sa templo, ang nangyari po dyan, lumusog sila sa digmaan at napatay itong dalawang ito. Sabi ni Lord, ang sino mang nagpatwid sa akin, itatakwil ko rin. Nawala yung protection. Isa sa mga bagay na nawawala sa mga taong namumuhay na nawalang pakandangan at wala ang Panginoon sa buhay nila, walang protection. Hello? Amen. Walang protection sa mga amo. Hindi ko naman sinasabing once na-terminate ka, walang protection si Lord sa'yo. Maybe there's another plan for you. Amen. Amen? Tinanggal ka dyan sa napakahirap na kalagayan na yan kasi binibigyan ka ng isang mas mabuti. Amen. Meron tayong isang kapatid, yung pamangkin ng mga kapatid natin dito na terminate, 1.5 day lang siya sa amo niya. So, nakauwi na po siya. Tinulungan natin mag-claim ng pera sa consulate, hindi nakakuha ng pera. Pero, lungkot na lungkot siya na magkasama kami. Pero ano mo sabi ko sa kanya? Bago siya umuwi, nakahanap po siya ng amo at napakabait ng amo na yon. Just imagine, 1.5 day lang siya dito sa Hong Kong, galing Pilipinas. Nag-provide si Lord ng employer para sa kanya. At nalulungkot siya nung galing kami consulate, wala siyang nakuha ng pera. Ano sabi ko sa kanya? Sis, yung binigay sa'yo ng Panginoon ay higit pa dun sa pera matatanggap mo. Amen. Baka inalis ka lang dyan kasi mahihirapan ka dyan sa loob ng 2 taon. Pinigyan ka ng isang mas madali. Amen po ba? Amen. So kapag tayo na kay Lord, laging nandun ang protection kahit saan yan. Para kung nasa bubble shield. Ano yung sabihin? Lumulukob sa'yo si Lord, pero isang taong namumuhay na nawalang pakundangan, mag-iingat ka sa labas. Wala kang protection. Hello? Amen. So sa 1 Samuel 4:21, ang nangyari dyan, nung patuloy sa kasamaan yung dalawa na yon, tapos hindi pinansin ni Eli, the glory of God has departed from Israel. Kaya tinawag ng asawa ng isang sacerdote, Ichabod. Ano yung sabihin ng Ichabod? Umalis na yung glory ni Lord. Nakakatakot na kalagayan. Amen? Nakakatakot na kalagayan na iwanan tayo ng Panginoon. Yun ang pinaka-dangerous sa lahat. Because the safest place here on earth is in the presence of God. Amen? Papakan natin ang Panginoon. So si Lord, lagi natin kasama na ako siya. I will never leave you nor forsake you. Pero kapag patuloy tayo hindi nagiging tapat kay Lord, yun ang mangyayari sa atin. Pahalagahan natin ang mga pinapahalagahan ng Panginoon. Bigyan natin ng importansya yung mga bagay na binibigyan ni Lord ng importansya. So dito natin makikita in verse 12, Exodus 19, binasa natin kanina. Ang sabi rito, you shall set bounds for the people all around, saying, take heed to yourselves that you do not go up to the mountain or touch its base. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. Dito ko nakita ang major function ng church. Sabihin niya natin, we are the church. We are the church. Ang church ay hindi building. Tinatawag ang church na called out ones. Ibig sabihin, lahat ng mga taong tinawag ng Panginoon na sumasamba sa kanyang pangalan, yun ang church. Kaya tayo ang church. Tayo. Sabihin nga natin tayo. Tayo. Tayo ang church. So dito, yung responsibility na ibinigay ng Panginoon sa tao in the Mount Horeb, in the mountain of God. Pag nakita mo yung kapwa mo na papunta sa kasamaan, ikaw na kapatid na nagmamahal sa kanya, ang ano gagawin mo pag nakita mo papunta sa kasamaan na naliligaw yung kapatid mo? Hahabulin mo, hindi ba? At ibabalik mo sa tamang kawan, sa kawan. Amen po ba? So the first function of the church is to be there for each other. Hindi, walang pakialaman. Kapag nakita mo napapahamak ang isa,
Hindi mo yung kinakatawa yun. Amen? Amen. Sir Maricel kanina, na-delay doon. So, syempre, hindi nakakatawa. Minsan may mga errors tayo, hindi natin nare-realize. Pero ganoon pa man, nagka-error na, tulungan na lang makalusot doon. Amen po ba? Be there for each other. Sabihin mo nga sa katabi mo, I'm here for you. And yun, I'm here for you. And andito lang ako para sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo. Baka sinasabi lang natin yan. Andito ako para sa'yo, pero tinatago naman natin ang ating mga mukha pag ano nga nakisama niya. Amen, syempre, lagi natin ibabalanse. Kamukha na sinabi ko kanina, yung mga boundaries, maglalagay tayo, hindi up to the point na niloloko ka ng kapwa mo. Hello? Hindi up to the point na niloloko ka na lang. Be there pagka kailangan ka, pero alam mo naman kung tinotolerate mo na lang o talagang nangangailangan. Secondly, to be so committed to each other to bring them back when they fall. Nag-fall na, okay, nagkamali. Ano gagawin natin? Pababayaan natin sa doon, nakasadlak sa putikan? Hindi hanguin mo doon. Nalulunod sa kumunoy. Papalubog na. Kuhanin mo. Amen. Minsan may mga pagkakataong hindi mo na natin pinapansin kasi hinihintay natin siyang mag-isip. Ano yung sabihin? Matigas ang ulo, makulit, sige, pinagsabihan mo na gawa ng gusto niyang gawin, hindi mo muna pinapansin. Si Lord, minsan ginagawa sa atin yan eh. Amen. He hide His face so that He will know what will you do sa mga pagkakataong gano'n. Pero gumagawa siya ng pagkakataon kapag parang naliligaw ka na, ano na ginagawa niya? Di ba? Ibinabalik ka na. Gumagawa siya ng kaparaanan. And pangatlo, to watch one another and help each other avoid crossing the line. Ano yung sabihin? Hindi ko sinasabing mag-spy tayo sa kapatid natin. Nasaan ka ng linggo? Nasaan ka ng ganitong oras? Bakit wala ka sa church? Ano, habang nasa gitna ng isang table na gumagano yung ilaw? Interrogation room. Hindi naman tayo gano'n mga kapatid ko. Kaya tayo nagtatanong kasi we are concerned. Kung napapakialaman tayo, tandaan mo to, pinapakialaman ka kasi mahal ka. Amen. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinapakialaman kita kasi mahal kita. I love you. Nag-visit ang marami pag pinapakialaman. Pero alam mo, isang araw marirealize din niya, salamat sa God sa life na pakialamera. Kasi natuwid ako. Kasi hindi ako napahama. Mga kapatid ko, tanggapin nyo na kaya may church. Hahantangan ka pagka nakikita na namin lumalampas ka na sa mga boundaries. Nagko-cross ka na sa line, hindi ka naman dapat mag-cross dyan. Amen? Anong sabi sa Ezekiel? Pang-apat, to pray and intercede for one another. Ang ganda na sinasabi sa Ezekiel chapter 20 to 30. Ang sabi niya noon, naghahanap siya. Sige, mabuti buksan natin. Naghahanap siya ng somebody to stand in the gap. Anong ibig sabihin ng stand in the gap? Mamamagitan. Di ba? Sige nga, papasahin niyo sa Tagalog. Ezekiel 20 to 30. Ezekiel 20-30. Humanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lungsod sa araw na ibuhos ko ang aking puot. Ngunit wala akong makita. Pakibasa po ulit. Humanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lungsod sa araw na ibuhos ko ang aking puot. Ngunit wala akong makita. Naghahanap siya. Naghahanap si Lord ng mga mamamagitan. Noong unang panahon, para sa Israel. Pero mga kapatid ko, naghahanap si Lord who will stand in the gap. Ano yung sabihin nung standing in the gap? Ano yung sabihin niyan? Namamagitan ka para sa isang tao kasi siya, alam mo, nalalayo, ikaw, malapit ka kay Lord, nananalangin ka. You pray for that person. You are standing in the gap between God and that person. Amen? You are interceding for that person. Minsan tinatamad na tayo manalangin. Eh ako nga, dami-dami kong dapat ipanalangin para sa sarili ko. Tapos, panalangin ko pa siya. Pero God is searching for those people who will stand in the gap. Dapat ikaw yun. Amen? Sabihin mo nga, ako yun. Ano yung sabihin? Nananalangin para sa kapwa niya. Ano bang napakabisa ng panalangin ng mga kapatid natin? Kung walang nanalangin sa'yo, ano protection mo? Nakakalimutan mo na ipag-pray sarili mo, pero
nagtataka ka, bakit kaya healthy pa rin ako? Bakit kaya malakas pa rin ako? Bakit kaya hindi ako na-determinate? Eh, may nagpe-pray sa'yo eh. Isang buong church. Amen po ba? Dapat hindi tayo tatamarin. May nag-send ng prayer request sa text. Bura agad. Ayoko, naiipon ng impastor. Hindi mo nalaman kung sino yun. Hello! Tapos mag-visit ka pa, ito na naman to, pa-pray na pa-pray, paulit-ulit na lang. Mga kapatid ko, kung kailangan mo ng prayer, dapat mag-pray ka rin para sa kapwa mo. Amen? Hello? Amen. So stand in the gap. Yan ang trabaho natin bilang mga kapatid. Mamagitan ka. O kaya merong mag-aaway? Anong ginagawa mo? Mamagitan ka. Hindi ba ginagawa natin dito? May nagkatampuhan. May umutusan tayo. O, kausapin mo yung dalawa. Mamagitan ka. Kasi pag di ka na magitan, baka magsabunutan yan. Amen? Yun ang trabaho ng mga taong nasa in between the gap. Binubuo mo, pinagdidikit mo ulit. Amen po ba? O sa mag-asawa, nakakalungkot naman sa isang church, merong nagsasabing maghihiwalay, wala kang ginagawa para pagbatiin sila. Hello? Tuwang-tuwa ka pa, tinutulungan mo pang magpaanal at magpa-divorce na kanilang papeles. Ay, may kakilala akong abogado, murang-mura lang doon, i-refer kita doon. Kay Lord na tayo, ano ba ang kalooban ng Panginoon? Mga misis, ang kalooban ni Lord, buo ang pamilya. Eh, paano po yung nagtitiis na lang ako habang buhay? May gagawin si Lord dyan. Hanggat di niya sinasabi sa iyo, huwag kang umiwalay, huwag kang hihiwalay. Amen po ba? God said solidaries in the families. Ang gusto ng Panginoon, buo. At ang sabi ni Pablo? Anong sabi ni Pablo? Hindi mo alam, o babae, na baka dahil sa panalangin mo, ang asawa mo ay, di ba maligtas, manampalataya sa Panginoon. Dahil sa pananampalataya mo, dahil sa katapatan mo, maliligtas din siya isang araw. Hello? Amen. So, stand in the gap. Ayan po ba? Sabihin nga ulit natin, stand in the gap. Stand in the gap. Punuin natin yung space na walang laman. Tayo umakto doon. So, God challenged them of a life-changing commitment. Ito na wakas natin. Ano yung life-changing commitment na binigyan ng Panginoon dito? Bumalik tayo sa Exodus 19. Kung mapapansin natin dito, inutusan muna sila ni Lord na maglinis, di ba? Sanctify yourself, prepare yourself, cleanse yourself. Do not come near your wives, ang sabi sa Tagalog, ngayon sumiping sa inyong mga asawa. Bakit kasama yon? Kasi yung preparation, dapat yung kabuuan mo. Hindi kayo makakapag-focus sa Panginoon kung meron kang ibang pinagpofokusan. Amen po ba? Kaya nga lagi sinasabi, linggo ng umaga, sasamba tayo dito. Nakipag-chat ka muna mula alas 7 hanggang alas 9:30. Hi na hi ka pa sa boyfriend mo. Kumukuti-kuti lang pa madam mo. Again, ako nagpa-praise and worship, ang laman ng puso at isip mo siya. Hindi ka makasamba kay Lord, di ba? Tapos nais kong ika'y maranasan. Hindi si Lord ang nasa isip mo. Pag-ibig mo'y aking inaasam. Ang nasa isip mo naman ay... So, sa pagsamba pala kay Lord, sa pagbibigay ng total commitment, kasi total commitment ang binigay dito, di ba? Ang hinihingi ng Panginoon. Prepare yourself. Sabihin niya natin, prepare yourself. Prepare yourself. Pangalawa, sanctify yourself. Sanctify yourself. Cleanse yourself. Cleanse yourself. Sabado ng gabi, huwag ka nang magpakapuyat sa Facebook. Amen? Maliban na lang na meron kang pinagmiministeran doon. Ayaw umattend ng linggo kasi may problema siya, itong kayo nag-uusap. Okay lang yun, nagmiminister kayo. Diba? Pero kung gagawin mo lang alibay yun, si Lord nakakaalam. Amen. Sabado ng gabi, nagpapakapuyat ka sa paglalaro. Dahil anong laro yan? PSP, ganun ka ba? Puyat na puyat ka, linggo, hindi ka makarating na maaga dito, puyat na puyat ka sa paglalaro. So, sa preparation, mga kapatid ko, makita natin dito, hindi lang panlabas ang pinaprepare. Magaganda tayo, naka-makeup tayo, maganda damit natin, hindi lang panlabas. Higit sa lahat yung heart natin. So, paano ba na-prepare ang heart? Identigate natin kay Lord lang ang ginagawa natin, di ba? Sabado ng gabi, huwag na tayo magpakapuyan sa kung ano ng bagay, tapos makipag-away ka pa sa kung sino man, dyan. Wall post ka ng kung ano, Sabado ng gabi.
Hindi ka tuloy nakakatulog. Kasi guilty ka. So, prepare yourself. Sanctify yourself. Cleanse yourself. Sasamba kay Lord eh.